Talagang totoong nakadidismaya itong nangyari, yung pinakahuling hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil sa lumilitaw ho mga kababayan, kasi nagulat ako sa mga tanong ni Senator Rodante Marcoleta sa media na yun sa press con sa Senado na meron ba kayo napansin sa Senate Blue Ribbon Committee hearing? So, hindi makasagot din yung ibang mga taga-media kasi siyempre, alam nyo naman, yung mga reporter talagang abala at napakaraming mga istorya na pinapollow up. So, nag-research po ako. So, nakita ko ho mga kababayan na talagang mukhang nakadisenyo yung nasabing hearing para i-clear at linisin yung pangalan o maabsuelto. Ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez. Alam nyo ho yung issue, yung una na talagang pinaputok ko ni Senator Ping Lacson na kung saan ay meron daw titistigo na kung saan ay may-ari at may alam sa bahay na binili ni Romualdez at ang ginamit ay si Curly Discaya. O yun ho. So, di ba matatandaan nyo talagang mukhang malaki ito at doon makikita yung connection, yung pag-connect kay Romualdez at sa mga Discaya dito po sa contractor. So, 1 plus 1, ibig sabihin, yari na sa flood control scandal na ito. Pero lumilitaw ho mga kababayan na parang talagang nakadisenyo na maabsuelto at maalis po ang pagkakaano na sangkot ni Romualdez dito po sa isyong ito. Eto ho. Yung tanong ho, di ba, nagtanong ho si Senator Rodante Marcoleta sa dalawang sinasabing empleyado na nangungupahan doon sa property, yung sa 30 Taman Street, diyan po sa Forbes Park. Nagulat ho ako nung nireview ko ho, talagang hindi ho pinasagot yung mga testigo. Ang sumagot ay walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Pero ito, panoorin niyo ho muna mga kababayan. At merong parang tinatanong ho si may gustong ipaintindi. Ito pong si Senator Marcoleta sa media. Kung meron kayong napansin, ako napanood ko yung kanyang press con at yung kanilang isinuwalat na minority report diyan po sa Senado. Ito, panoorin niyo lang ho tapos mamaya idudugtong ko yung nangyari sa Senate Blue Ribbon Committee na kung saan talagang totoo pala na nakadidismaya dahil sa si Senator Ping Lacson, siya po ang umako at nagsilbing testigo. Ito, panoorin niyo muna itong pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Ang testigo na iniharap ng chairman ng Blue Ribbon na nakatakip ang kanilang muka, yung dalawang pinibini na di umano ay mga staff ng nagre-renta doon sa bahay na pag-aari ng isang tao. Meron ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa? Sana po makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? O yan po, ay nagtatanong ho si Senator Marcoleta para sa media, baka may napansin ho kayo. So nung mapanood ko itong press con, chinik ko yung binalikan ko kasi hindi ko naman nasubaybayan. Napakatagal ho ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. At nagbabase nila ako sa mga balibalita. So, nung binalikan ko ho mga kababayan, ito ho Senate Blue Ribbon Committee, yun nga, totoo na ito pong si Senator Ping Lacson, siya po ang nagdala ng testigo sa dalawa na naka-face mask pa ho nakatakip pa ho yung muka. Tapos, nung nagtatanong na po, ito hong si Senator Marcoleta, ang sumasagot, Senator Ping Lacson. Kasi ang tanong ho ni Senator Marcoleta, sino ba ang may-ari ng inuupahan yung bahay o gusali dyan sa Forbes Park? Biglang inako ni Senator Ping Lacson. At lahat ng mga detalye, siya na ho ang sumagot ang tinatanong ho yung testigo hindi naman testigo si Senator Ping Lacson. Ito, panoorin nyo ho Ito, magandang eksena ho ito. At sigurado, kayo ho ay makapag-iisip kung bahala na ako kung anong gusto niyo isipin. Pero ako, parang nahihiwagaan ako rito. Ito, panoorin niyo mga kababayan, ito yung nangyaring pagtatanong ni Senator Marcoleta sa dalawang testigo. Pero ang sumasagot
ay ito po si Senator Ping Lacson. Hindi naman siya tinatanong eh. Dapat yung dalawang testigo, yun pong sumagot. Ito, panoorin nyo, mga kababayan, yung ilang bahagi ng eksena sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay Ho na sila nakatira, silang staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umaalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina. Yes. At referring to Diskaya. No, let's based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder, also used to sit in the board of at least 2 corporations associated with the former speaker. Ito yung Benguet Corporation. I think mining yata ito. Yung isa yung may joint venture sa ABS-CBN. Dito yung pangalan. Teka. Romualdez something. So, and another one, I think Mark Venture something, at saka treasurer siya doon sa, yun nga, yung media company owned by Romualdez, kasi Romualdez Media something na may joint venture sa ABS-CBN. So, yun ang association. So, no, we're not trying to implicate the former speaker, Hindi tayo nagta-target dito. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya or kay Diskaya na ibenta. So it appears now na hindi totoo kasi ang naging role lang, allegedly, ni Carla Diskaya, yun nga, dumating siya doon, February or January, at sinasabihan sila, umalis na kayo dyan. So yun lang ang pinagtataka natin. So hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But this is something that the OJ or the ombudsman can follow through. We are only providing a lead for whatever it is worth. Yun lang ang purpose dito. Because if you really want to go after the so-called, sabi nyo nga, wag yung sapsap at saka mga dilis, hanapin yung malaking isda. And this is the direction that we are taking. But I repeat, hindi to enough, itong information is not enough to implicate, not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider this as a lead, kasi merong connection. But of course, dininay naman ni Carla Diskaya, so let's leave it at that. So with that, I would like to ask your permission to excuse the 2 ladies. O yan po, napanood nyo ho at di ba? Imbis na, kasi ang tanong ni Senator Marcoleta sa dalawang babae na tumistigo, pero agad na inako po ni Senator Ping Lacson yung mga sagot. So, dapat ang sinabi ng Senator Marcoleta, masyadong mabait to si Senator Marcoleta. Nasabi niya, Mr. Chairman, pasensya na po, mawalang galang. Hindi po kayo ang aking tinatanong, kundi itong yung dalawang testigo mo. Kayo ang sumasagot Sana ho, ginanon ho. Kaya lang, siguro ay bilang kortesiya at pinabayaan na lang po ni Senator Marcoleta na sumagot mismo itong si Senator Ping Lacson. So kakaiba ho, di ba? Siguro kayo naman ho, madalas ho na sumubaybay din sa mga ginagawang hearing o inquiry dyan po sa Senado at maging sa mababang kapulungan ng Kongreso na kung nagtatanong ang kongresista o senador sa isang testigo, ay sila mismo ang sumagot kasi sila tinatanong Tama? Ito.
Pero matapos ho niyan, yung pagdinig, kasi alam nyo, napaka-importante sana yung dalawang babae na yan. Dahil sa yung number 30, Tamarind Street, yan po yung binabanggit ni Zaldico, na kung saan ay dyan po nag-deliver ng pera. Kano ba? 1 bilyon. O parang dyan ang pinakabagsakan ng pera. Dyan dinala para po, di umano kay dating House Speaker Martin Romualdez. So napaka-importante sana, pero biglang pinauwi na ho at hindi binigyan din. So parang ang ginawa ho, pinadisplay doon na merong titistigo, yun pala, wala namang mga alam sa detalye. Dapat ho, ang aking inaasahan ho mga kababayan, ako bilang isang veterano nga mamahayag, pagdating doon, nitong dalawang testigo, ay kanyang ilalantad, eto ho, dito kami nag-opisina. Tapos ito yung aming lease contract, dito po sa dating may-ari. Tapos sana ipinakita rin yung deed of sale kung totoo na naibenta nga kay Martin Romualdez yung yung bahay na yan at lupa diyan po sa Forbes Park. Pero wala hong ganun Parang minadali. At ang nangyari ho mga kababayan, pagkatapos noon, eto na ho si Senator Ping Lacson. At ang sabi niya ay sa nangyaring investigasyon na yan ay hindi pa raw sapat ang ebidensya upang idiin o direktang iugnay ito pong si Romualdez sa mga aligasyon ng anomalya kaugnay ng isyong South Forbes Park. Siya ang nagpalabas ho niyan dapat na-imbestiga na ho at kung mahina pala yung mga ebidensya, dapat hindi na iniharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Ganun naman ho, di ba? Titignan mo muna ano ba yung mga ebidensya. Kung mahina ebidensya, hindi mo na iniharap. Pero talagang pinasipot dito po sa hearing para palitawin na naku, wala palang ebidensya. So napakalinis pala ng dating speaker at walang kinalaman dito sa anomalyang ito. Parang ganun po ang nangyayari. So sa ngayon, hindi raw sapat yung impormasyon para ma-implicate. Ang akala ko nga ho mga kababayan, nung una, ang sabi niya ay titistigo mismo yung dating may-ari at patutunayan na sabi na talagang si Curly Discaya ang bumili. Pero ang tunay na may-ari, itong si Romualdez. Yun ang una bago magsimula yung hearing. Yun ang usap-usapan. Ako, mukhang may pasasabugin na bomba itong si Senator Ping Lacson. Diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee, yung pala wala. No? Kaya ang nangyari ho, mga kababayan, yun na ho. Naglabas na po ng sariling report yung minorya diyan po sa Senado at na kung saan, yun ho. Ang kanilang sinasabi, talagang dapat talagang lahat po ng mga ebidensya at yung mga naging testigo o testimonya ng bawat resource person diyan po sa lahat po ng mga inquiry ng pagdinig, sa ICI, diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee, ay ito pong si dating Speaker Romualdez ang tinutumbok. Yun po mga kababayan. So, yun ho, paano ho ito? Talagang, bakit sinadya na parang umattend? Yung dalawa pa, wala namang pangalang alam at wala hong dalang bit-bit na dokumento. So talagang gusto lang ho na para po sa mata ng taong bayan, sumipot sa wala naman palang ebidensya. So wala, absuelto. Ito pong si Romualdez. So ganun po ang magiging implikasyon, di po ba? Kayo ho mga kababayan, ano po pananaw nyo rito? Kasi, ngayon lang ho ako nakakita na ang isang testigo na tinatanong ng isang senador, ang senador ang sumasagot, sumasalo. Sinasalo niya ho mga kababayan. So, di ba, ang commission nga, di ba, pag hindi nga ho sumagot yung testigo, yung pinaka-chairman o yung nagpipreside po ng hearing, papagalitan pa yung yung testigo, sagutin mo yung tanong ng senador. Talagang ganun Pero dito ho, inako ho mismo biglang sumingit ho itong si Senator Ping Lacson na sinabi niya, hindi, ito, ako na sasagot, ito yung may-ari. Yun ho, mga kababayan. Kaya sabi ho, nila Senator Marcoleta, dismayado raw po sila sa nangyaring pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at yung takbo po ng investigasyon. So, nakukulangan po sila
At ayon po kay Senator Marcoleta, marami umanong mahalagang lead ang nababanggit sa mga pagdinig. Ngunit, hindi na ito nasusundan o napalalaliman pa. O yun po. At inaasahan niyang magiging mas agresibo at masinsinan yung direksyon ng investigasyon, lalo na sa mga detalye at dokumentong diretsong binanggit ng mga testigo. So, sabi niya, so it's a little bit disappointing on my part, sabi ho niya, no? Napanood ko yung sabi ho ni Senator Marcoleta. So, bitin daw po yung investigasyon. At kabilang sana sa nais niyang mas tutukan yung mga dokumentong may kaugnayan. Ito yung binabanggit natin. Sa number 30, Tamarind Street, na nabanggit sa testimonya. Yung dalawang babae na naka-face mask at mas malalim na pagtatanong sa dating opisyal ng gobyerno na naroon mismo sa hearing. Kasi tama naman ho, kasi itong number 30, Tamarind Street, nabanggit ho ito ni Zaldico na dyan po binabagsak yung pera, yung 1 billion ata yun tapos ay nandun din nakikita yung USEC po ng DOJ, yung si Cadiz. So, sana dapat kung talagang gustong tikdikin itong si Romualdez, kaso hindi po Parang i-display tapos ay wala palang ebidensya. Sana hindi mo na pinasipot kung wala palang bitbit na ebidensya, di po ba? At bilang tugon sa pagkakadismaya, yun po, si Senator Marcoleta ay nagsulong ng isang minority report. Nagpa-press con po sila kasama si Senator Amy Marcos at nagsisilbing babala na may mga aspeto ng investigasyon na maaring maiwan at matabunan kung hindi agad kikilos ang komite. So para po sa Senador, ang investigasyon ng Senado ay hindi dapat matapos sa banggit kundi sa pagpapatunay. Hindi yung mga babanggitin lang yung pangalan, kung ano-ano. So dapat talagang patunayan. So maganda ho sana, tama ho yung may punto ho si si Senator Marcoleta, na sana na diinan ng gusto yung number 30 Tamarind Street diyan po sa South Forbes Park, di po ba? Wala ho kasi yan ho ang binanggit ni ni dating Congressman Zaldico na pinagdala ng pera 1 billion para di umano kay Romualdez. Wala po natabunan ho yun lang ho, masaklap. Kayo ho, ano masasabi niyo rito? Kasi dito, hindi po maiwasan at magiging persepsyon ng lahat na tila ginawa, nakadisenyo yung nasabing hearing para linisin ang pangalan at palitawin na hindi involved o wala pang sapat na basihan o ebidensya para madiin sa kaso. Ito pong si Romualdez dito po sa isyong ito. Kayo ho, magbigay na po kayo ng comment. Siguro, napanood nyo naman ho yung yung tanong ho ni Senator Marcoleta sa testigo, pero ang umaako ng sagot si Senator Ping Lacson. Napanood nyo naman ho siguro. Kung nakalimutan, balikan nyo ho itong ating itong ating episode nga. Okay, so magbigay na po kayo ng comment at para po sa inyong mga pananaw at opinion. So sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag nyo rin pong kalimutan na i-like at i-share, mag-komentaryo po kayo, ilabas nyo po yung inyong mga pananaw at mga pahayag. At sa mga meron pong Facebook account, i-search nyo po Eli Saludar at para i-like nyo po. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.